So ayun, what's up sa inyong lahat? Brand new day, brand new opportunity para sa ating lahat. So shoutout sa mga everyday nag-grind dyan. Ayun guys, papasok tayo sa opisina ngayon. And meron lang akong gustong i-update, mabilisan lang naman. Yung sa last video natin is nag-update tayo tungkol dito sa bagong daan ng Mabalacat, which is yung extension ng CMAR at ng San Joaquin. So inuulit ko po, alam ko napanood nyo na rin to sa ibang vlog, pero inuulit ko, dry run lang po yung nangyari nung nakaraan. Ang official po na pagbubukas ng daan na to is, I believe, sa May 10 or May 11, not sure. Pero hanapin ko yung ulit yung post, tapos isi-share ko na lang sa inyo pag nakita ko. So ito, sarado siya. Sarado siya ngayon, pero ngayon lang naman. Gusto ko lang kayong update kasi baka sabihin nyo, napanood ko sa video mo open, tapos nung dumaan ako, sarado naman pala. Pero alam ko naman, alam nyo rin na ano lang yun, dry run lang yun. So, ayun, hopefully by May 10 or May 11 ata, hindi ako sure, magbubukas na siya. Kasi ngayon, sinara muna nila. Feeling ko, pinifinish na lang nila yung mga kulang, like yung ilaw, kasi hindi pa siya pwede paggabi. Nung dumaan ako nun, Diyos ko, sobrang dilim. Talagang naka-high beam pa ako, tapos may mga MDL pa ako para lang makita yung daan. Siyempre, para na rin sa safety ng mga motorista natin, mga nagbabiyahe. So, gaya nga ng sabi ko, at yung mga ibang vlogger na nag-vlog sa daan na yon, talagang malaking tulong yon, lalong laro na sa traffic dito sa Mabalacat. So, pagdadaanan na naman natin to. So, first time ko nag-vlog na dumaan dito, no? Kasi nung nag-vlog na ako, hindi na ako dito dumadaan eh. Dumadaan ako sa San Joaquin na hindi pa naman talaga tapos. So ayun, makikita nyo paano ako mag-struggle dito. Diyos ko po, sa ngayon hindi na nga ganun ka-heavy yung traffic. Noon hanggang doon sa simbahan, minsan doon pa sa MI, traffic na. Ito lang problema pag hindi ko na-stretch yung daliri ko, yung kamay ko dito sa may clutch, ang sakit. Ayun, Calvario starts now. Wait lang po, sorry. Ito yung sinasabi ko, masakit sa daliri, sa clutch. Ito si Dominar naman is meron siyang slipper clutch. So malambot yung clutch niya. Pero syempre bagong gising, di ba? Medyo tight pa yung mga kasuwa-suwa natin sa daliri. So ayun, tapos din ang Calvario. Grabe, sakit sa kamay. So sana bumalik ka na please, miss na kita NLEX. Miss na kita CMAR extension sa Nukin. Sakit sa kamay. Nag-iisipan ko tuloy kung mag-opisina ako bukas. Well, pero hindi naman gano'ng kabigat yung traffic ngayon, gaya na sabi ko kanina. Hindi ko alam anong meron, holiday ba? Hindi ko rin alam. Ganun talaga, minsan hindi ko na alam kung holiday ba o hindi. So, FYI lang, kaya hindi ko alam kasi ang sinusundan naming holiday is yung sa client ko, which is sa Australia. Share ko lang. Yun lang, maganda yung ginhawa kapag katapos mo dun sa traffic. Yung madidescribe yung ginhawa, yung yung tayong-tayo ka na tapos na ilabas mo rin. Pasintabi sa mga kumakain. So ito, share ko ulit. Isa sa mga benefits ng big bike is di mo na kailangan dumaan dun sa motorcycle lane. Diba? Kasi alam naman natin yung mga big bike, minsan malalapad yung mga yan, baka tamahan yung mga cone. Actually, namumumuntikan na rin ako eh. Ay, paalala sa Clark slow down tayo dito, huwag kayo dire-diretso, baka may manghuli. Tignan muna natin mga dadaan. Gaya nito. Doon. So actually nag-vlog ako ngayon para may kasama akong pumasok. Kaya samahin nyo ako. Sana tapusin yung video na. Oo nga pala gusto kong magbigay ng message sa mga kapwa ko motorista. Mapa 2 wheels ka man o 4 wheels. Gusto ko lang sanang i-remind na mag-iingat tayo palagi Kasi lately ang dami ko napapanood ng mga aksidente. Well, karamihan motor. Pero syempre hindi naman lagi motor yung may kasalanan. So gaya ng sabi ko noon, minsan din natin maiwasan yung aksidente. O yun, unang-una, kahit malapit lang kayo, mag-helmet kayo. Diyos ko, hindi natin masasabi, mabagal ka nga, dyan ka lang, tapos may loko-loko ka makasabay, ayun, tinamaan ka, ayun, hindi natin alam kung katapusan mo na o hindi. Huwag naman sana.
Pero alam niya, yun yung ibig sabihin. Unahin pa rin natin yung safety kaysa sa comfort. Alam ko mainit pag naka-helmet, lalong lalo na sa panahon ngayon na breaking record tayo sa init. 50 degrees. Kung hindi pa green, wag muna kayo mag-go kasi kadalasan may mga mga sasakyan or motor na nagbibiting the red light sila. So kahit hindi pa talaga red, so kahit orange pa yan, bibilisan nila para makahabol sila sa stoplight. So may tendency na tumama sila sa'yo. So hintayin nyo muna mag-green. Ilang segundo lang naman yan eh. May napanood kasi akong video, Diyos ko, yung sasakyan, siyempre green light, so dire-diretso lang siya, tapos may biglang lumabas na motor sa kanan. So ayun, nagkabanggaan sila. Saka kung hindi kayo 100% sure na secure lahat sa motor, like kulang kayo ng papeles, walang helmet, walang lisensya, wag na po kayo mag-drive. Alam ko minsan kailangan, pero alam niyo, parang nagtitake risk kasi tayo ng buhay eh. Ayun, kaya nasabi ko, huwag nyo i-take risk yung buhay nyo. Ayun, isipin nyo lang na may mga naghihintay sa inyo pa uwi, may mga naghihintay sa inyo na bebe nyo. Alam nyo na ibig sabihin. Pero kung isa ka dun sa mga, alam mo, mga walang pake sa buhay, yung mindset nila is, bahala na kung may mangyari sa akin o ganon, please lang, huwag na kayo mandamay. Ako naranasan ko rin yan eh, nung teenager ako. Hindi naman teenager, nung early 20s. Ayun, reckless din ako mag-drive, walang helmet, walang lisensya noon. Siyempre, doon ako natuto mag-drive eh. Pero nung na-realize ko ngayong medyo late 20s na tayo, yung di naman masakit. May ambulansya na naman. Napapadalas yung ambulansya ngayon ha. Parang kahapon nung nagpagas lang ako, tsaka nagpawash sa motor, tinamad ng konti. Ayun, daming ambulansya, mag-iingat po tayo sa sobrang init. Inom lagi ng tubig. Ayun nga, gaya sabi ko, naging reckless din ako noon. Enjoy siya, masarap sa pakiramdam. Pero na-realize ko ngayon na pag na-champuan ka, ayun, bye-bye to the world ka. So wag na sana natin hintayin na mapunta pa tayo sa sitwasyon na ganun, no? Ayun. Nagulit tuloy ako sa video ngayon. Hindi, gusto ko lang magpaalala kasi makakahalata ako na napaparami or mas napapansin natin yung mga aksidente. So sabi nga nila is prevention is better than cure. Maganda na yung ma-prevent natin yung aksidente kaysa pagaling tayo sa hospital o worst case scenario. Alam nyo na. Naman, gusto ko lang magpaalala na prioritize yung buhay natin kaysa maging reckless tayo. Mahalin natin ang ating mga buhay dahil yan ay ating hiniram lamang. Napalife lesson tuloy tayo. Actually, ganun talaga ako eh. Yung konting conversation lang, napapalife lesson ako. Kung gusto nyo ng life lesson sa mga future vlogs or videos, let me know sa comment. Well, yung mga sinasabi ko naman is siyempre, based din sa mga na-experience ko, based din sa mga pagkakamali ko. Ang drama. Okay, nandito na tayo sa opisina. So, ano ba yan? Balikan ko yung mamaya. Please stay on the line. Call center lang. Alright, tayo pauwi na. Grabe pa rin yung init. Pero naramdaman ko parang patapos na yung tag-init. Kasi may pakunti-unti ng tag-ulan eh. Sana matapos na tong init na to. Kasi sobra na siya, kawawa yung mga tao, lalo na yung mga bata. Nung isang araw, nasa San Joaquin kami. Hindi ko alam sa mga viewers ko ngayon kung alam nila to. Pero ayun nga, nasa kanto kami ng San Joaquin. May nakita kaming iliribing. Yung cross, tawag doon, yung naglalakad kayo. Basta yung process bago ilibing. Ayun, ang liit nung ataol. So alam kong bata. Parang wala pa yatang 1-year-old dyan. Ay, nakakawa. Kaya sana matapos na yung init. Kaya kahit kahit mga adult kahit na malalaki na tayo, make sure pa rin na enough yung tubig na pumapasok sa katawan natin. Ay, ganda na ito. Yung share ko lang usually pag ganito ayoko nag-o-office sana, pero alam niyo yun, sa mga work from home dyan iba pa rin yung nakakalabas ka ng bahay. Kahit kanino mo naman tanong, maganda talagang nasabay ka lang, kasama mo yung mga pamilya mo, mga taong mahal mo, diba? Pero
iba pa rin nakakalabas-labas ka. Kaya pinili ko yung hybrid sa trabaho ko para kahit paano nakakalabas-labas ako. Kaya nga na-share ko dun sa vlog ko dati na pwede ko nagiging introvert na ako. Just lagi ako nasa bahay. Pero Diyos ko, sino ba naman gustong mag-ride ng ganito kainit? Pero yun nga, as long as na suot natin yung proper gear, like ano, jacket, pants, yan, laking tulong din sa ano, sa init. Naabutan pa tayo ng red light. Diyos ko, ang hapde. Uy, Dominar, oh. UG1 ata yan. Walang sakyan sa likod na dun. Bago sa akin to, ah. Ganda nitong Royce Hotel na to, no? Kaya akala ko nga Coliseum, eh. At least ang daming magagandang ano tinatayo ngayon sa Clark. Ayun, nakikilala tayo sa Pilipinas. Makaka-proud lang. Sana mas gumanda pa ng gumanda to para dumami yung trabaho. Siyempre, dumami trabaho, marami magkakatrabaho. Biruin nyo, no? Pasado alas 4 na, pero grabe pa rin yung init, ang hapdi. Sasamahan nyo kumuwi. Gusto ko din pakita kung paano ko kumuwi gamit yung big bike. So nandito yung mga perks na nakakaiwas ka sa traffic. So pagsasama ko yung pag-iwas sa traffic and expressway, yung pinakamadaling daan para sa akin papuntang Mabalacat. Unfortunately today sarado pa yung bagong bukas na daan sa last video natin, which is yung Seymour extension sa San Joaquin. Sarado pa siya, baka bukas or sa 11 ata. Pero yung gusto ko sa Clark, no, yung mga puno, sana hindi nila alisin. Ang laking tulong sa sa init ng panahon. Sa mga gusto magbiyahe dito sa Clark, be mindful sa mga sa mga sign, lalo na sa mga stop na to. Kahit na walang sasakyan, mag-stop pa rin tayo, kasi medyo masilan yung traffic dito sa Clark. Ang gusto ko sana mapatupad sa kahit dito lang sa amin sa Pampanga or dito sa Mabalacat, Angeles or Mabalacat, yung same traffic rule sa Clark. Kasi sino mo, napakalinis ng flow. Talagang sinusundan, natatakot sila sa huli. Sana ganun din sa public road. Kasi wala nang takot yung mga ibang motorista, kasi wala naman nag-implement ng batas. Sana naman yan. Sana ganito rin katulad sa Clark. Ayun, ang dami na rin nagbukas ng mga cafe dito. Kaya paganda ng paganda talaga yung Clark. Ito pa, may ginagawa pa dito. Tagal na yan, ilang taon na yun. Ikaw, wala pa akong motor, nagawa na yata yun. Sa feature video natin, kung interesado lang kayo, i-feature ko yung mga parts and accessories na nilagay ko so far dito kay Dominar 400 UG ko. Bala ko rin mag-owner's review sana, pero ilang months pa lang sa atin si Dominar. Mga 4 months pa lang mahigit, kaya feeling ko hindi pa time. Siguro mga 7th month siguro yun. Medyo okay na yun. Pero so far so good naman yung paggamit ko dito. Soon, isi-share ko din lahat sa inyo kung ano ba yung gustuhan ko sa motor na to. Maybe pros and cons, ganun. Since galing din ako sa small cc bike, so yun, lumiko ako papasok ng SCTEX sa amin sa may Dolores. Kung nakikita nyo sa harapan ko, merong kulay yellow or orange. Hindi ko alam, colorblind ako. Yan ang papuntang New Clark City. Ang ganda ng daan dyan. Nung last kong dumaan dyan, sayang wala pa akong camera nun. Pero hopefully madaanan ko ulit, tapos makita ko sa inyo para sa mga hindi pa nakakadaan. Road closed. Ayun nga pala, ito yung detour. Ngayon sa mga galing sa Clark, pwede kayong pumasok dito. Dito siya, since parang ginagawa pa yung daan dito sa kabila. Pero dapat dito talaga sa sakanan. Yun, for me dito mas mabilis kung uuwi ka ng Severa, Dolores, Cauton. Ang exit natin is Dolores yun. Kasi kung diretso tayo dun sa kanina, ayun, kakainin natin ang traffic ng Mabalacat Public Market. Kaya for me talaga ito yung mas mabilis. So kung may kakayahan kayong pumasok sa expressway, like 4 wheels o big bike, ayun, ito yung marirecommend kong daan if galing kayo sa Clark and pupunta kayo like Bamban or ayun, around sa Severa, ganun, para maiwasan yung traffic sa palengke. Pero hopefully pag nagbukas na ulit yung extension ng Seymour and San Joaquin is di na maging traffic. Pero nakita naman natin nung last, nung dumaan tayo, rush hour, mga around 6 na yata yun. So hindi naman traffic. So sana maging ganun. Ang laking problema na rin kasi ng traffic dito Yun, ipit-ipit muna tayo ngayon.
Wala akong RFID dito sa STEX, pero meron ako dun sa ano, sa T-Flex yung auto sweep yata. Maganda na rin yung kasi by July pala, magiging isa na lang daw yung RFID. So I believe ano na lang siya, auto sweep. So maganda na auto sweep yung nakalagay sa motor ko. Pero kung mali ako, please correct niyo ako sa comment. So kung may bago ka sakyan o bagong motor or big bike, tapos nag-iisip ka na magpalagay ng RFID, I recommend na wait mo na yung July. Malapit na rin naman. That time isang RFID na lang. Nakuha ko tong ipit na tong ticket na to, kaya na i-read motovlog. So kung di nyo sa kilala, check nyo siya sa YouTube and Facebook. Yan, kasi yun sa mga idol ko. Pero hindi ko ma-recommend kung sobrang layo ng biyahe nyo sa expressway at nakamotor lang kayo. Kasi may tendency lumip. Uy! Gulong to uy! May sumabog sigurong gulong dito, nakakatakot. Isa rin sa reason kaya ayaw kong tumitigil sa truck. Baka sumabog yung gulong ko. So yun nga, gaya ng sabi ko, kung malayuan yung biyahe nyo, i-bag nyo na, kaya ilagay nyo sa mga bulsa ng jacket na yung ticket para hindi mawala. Kasi medyo malakas ang hangin sa expressway sa motor, baka lipa rin, sayang naman. Matagalan pa kayo doon sa toll. Ayun, malapit na ako sa amin. Sana hindi kayo nainip sa video na to. So parang ano lang to, parang normal day lang sa pagpasok. So kung may mga suggestion kayo, sabihin nyo lang mga gusto natin puntahan. Re-ready natin yung mga yan. Bago lahat, nakalimutan ko mag-shoutout. Nawala sa isip ko yung mga nag-comment. So ipopost ko na lang dito, hindi ko na matandaan sino-sino sila habang nag-exit ako. Yan yung mga nag-comment. Ngayon kung gusto mong makita yung pangalan mo, mag-comment ka lang. Shoutout natin yan. So babayad mo na tayo. So yun, ang fare is 8 pesos lang, di ba? Kung sa Clark North kayo papasok, papalabas na Dolores. So ayun. Maraming salamat po sa mga nanood at patuloy na sumusuporta. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe sa aking YouTube channel. Hit that notification bell para maging updated kayo sa mga future video natin. And kung sa Facebook naman, please lang pa-follow, like, and share nyo na sa mga friends nyo. Maraming salamat and kita-kits sa susunod na video. Over and out. Peace!